Sa mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung maayos na buhay kay Kristo o Logos of God. At ang Bible verse natin ay mula sa John chapter 1 verse 1 to 3. Sinasabi sa ating scripture ngayong araw ay in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Ngayong araw na pag-uusapan natin, tatalakayin natin ang Logos o isang Greek word ng hulugang word. Pero hindi lang ito basta salita, ito ay isang matalim at malalim at makapangyarihang konsepto na ginagamit ni John para ilarawan si Jesus Christ. Mga kapatid, noong sinabi ni John na in the beginning was the Word, hindi lang ito basta poetic o malalim na introduction. Sa Jewish readers, ang salitang Word ay kaagad na nagpapaalala sa kanila ng Genesis 1, kung saan lumikha ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Let there be light, sabi ng Panginoon, at nagkaroon ng liwanag. Ganyan ka-powerful ang salita ng Diyos. Pero para naman sa mga Greek thinkers, ang Logos ay nangangahulog ng divine. Ito ay order, purpose, at logic na sa likod ng buong universe. Parang yun yung driving force behind everything na umiikot sa mundo. Pero ang amazing dito mga kapatid ay pinakilala ni John na ang Logos ay hindi lang konsepto o idea, kundi isang persona. At ang persona iyon ay walang iba kundi si Jesu Kristo. Siya ang Logos, ang salita ng Diyos na naging tao. At para naman sa ating teaching ngayong araw, Jesus is the Logos of the Jews. Para sa mga Hudyo, si Jesus ang katuparan ng salitang ginagamit ng Diyos mula pa noong unang panahon. Ang salita na lumikha, ang salita na nagbigay ng kautusan, ang salita na nagpropesiya, ngayon ay naging tao. Si Jesus ang sagot sa lahat ng hula at pangako ng Diyos sa lumang tipan. Kalawa ay Jesus is the Logos of the Greek. Para naman sa mga Greeks na sanay na sa filosofiya, si Jesus ang tunay na rational order ng ating universe. Hindi siya abstract principle, kundi siya mismo ang reason behind all creation. Kaya kung naghahanap ka ng meaning sa ating buhay, ito ay si Jesus. Hindi ideya, kundi buhay na persona. Katatlo ay Jesus is the Logos who became flesh. Ang Diyos na walang hanggan, nakasama na ng Ama simula ay nagkatawang tao para sa atin, para sa iyo. Hindi siya nanatili sa langit, siya ay bumaba sa lupa, namuhay tulad natin, at nagbigay ng daan para tayo makalapit sa ating Panginoon. At para naman sa ating application mga kapatid, unang-una ay si Jesus as the agent and organizer of the creation. Hindi lang siya basta tagasunod ni Jesus sa ating plano. Hindi siya mismo ang gumagawa o nag-aayos at nagpapatakbo ng lahat. Kapag nakita natin siya sa ganitong paraan, mas maintindihan natin kung gaano siya ka-powerful at karapat-dapat pagkatiwalaan. Kung siya ang creator, then alam niya ang mga pinakamainam na paraan para sa ating buhay. Satisfy your heart's deepest desire. Lahat tayo ay may hinahanap. Pagmamahal, security, identity. Pero sa totoo lamang mga kapatid, ay walang makakapunan ng puso natin kundi si Jesus lamang. He's the Logos, meaning siya ang sagot sa mga tanong natin. Siya ang tagpagbigay saysay sa lahat ng bagay. Wala nang mas satisfying kundi ang maranasan ang kanyang personality. At ito nagtatapos ang aking daily devotion mga kapatid. Maraming salamat sa panonood.